Pagsalita ng PhilHealth na si Dr. Israel Francis Ish Pargas. Doc Ish, good morning po, si Zander po ito at si Angel. Good morning! Hello, good morning Sander, good morning Angel, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, una hong tanong para lang po dun sa baka hindi pa po pamilyar, ano po ba yung tinatawag na YAKAP program ng PhilHealth? Well, ang YAKA program po or yung tinatawag nating yaman para sa kalusugan ng mamamayan or ng bawat Pilipino, it is our banner primary care benefit program. So yan po yung ating programa na mag-aalaga sa ating kalusugan upang tayo ay maging malayo sa pagkakasakit or pagkakaospital. So ito po ang objective nito really is kung ikaw ay may nararamdaman or ikaw ay may karamdaman, tayo ay mapapagaling through our primary care, or kung wala ka mang karamdaman or wala kang pagkakasakit, mapapanatiling malusog ang iyong pangangatawan. So, yan po ang ating YAKA program which previously, kung matatandaan nyo, yan po yung ating konsulta but we rebranded it to a YAKA program. Opo, Okay. parang i-consulta dati. Yeah, Apo. yung kung i-konsulta is the system na ginagamit during the konsulta. Opo. Okay, Dr. Ish, totoo po ba na nasa 800 daw po ng mga pribadong ospital yung posibleng kumalas dito sa YAKA program ng PhilHealth kung hindi po sila makakapag-install ng electronic medical record system bago po ang deadline sa Hunyo? But basically, Angel, ang ating YAKA program po ay para sa mga clinics, no, or centers. So, yun pong ating mga clinics or centers are the rural centers, yun pong mga private clinics. So, sa ngayon, meron tayong around 4,000 accredited YAKAP centers. At mga around 700 plus nito or kulang-kulang na 800 are private clinics. Ang mga ospital po na naka-accredit sa atin as a YAKAP clinic, especially dun po sa private, ay mga around 400 plus lamang. Meron ding mga public hospital na yung pong kanilang outpatient clinic ay naka-accredit din sa atin as an YAKAP clinic. So, hindi naman po aabutin ng 800 ang ating private hospitals who are actually accredited as part of the YAKAP clinic. Okay. Ano ho yung EMR, yung Electronic Medical Records na sistema? Opo. Yun pong EMR, yun po yung ating mga medical records, yan po yung ating mga check-up records, laboratory records, health profile na nadudoon sa isang system or sa isang electronic system na kung saan sa isang pindot po natin makikita yung pong naging history ng ating pagkakasakit, ng ating pagpapacheck up, ng mga gamot na ibinigay sa atin, yun pong ating health profile, makikita po yan lahat. And of course, because it is electronic and part of a system, it is actually interconnected. So kung ikaw ay nandito sa isang clinic, sa pagbukas mo ng iyong system or ng iyong computer, ay makikita mo rin siya kahit nasaan ka. So yung pong pag-check up natin or paggagamot natin sa isang pasyente is mas guided tayo, mas tama, at mas nakikita natin yung history dun sa pagtingin natin ng isang pasyente. Dr. Ish, may mga ospital po ba na nagsasabi na nahihirapan po sila na mag-comply dito nga po sa EMR requirement? At ano po yung mga sinasabi po nila mga dahilan? Well, actually, yun pong ating EMR requirement is even kahit po dun sa ating mga inpatient na mga ina-accredit na ospital, it is actually a requirement for them to submit the claims, no? So, ngayon, itin-shift lang natin din siya dun sa ating primary care facilities because they are also providing services and they are claiming for the payment for that. Actually po, yung reklamo or yung apprehension na narinig namin is coming from Dr. Degrano himself para po doon sa mga accredited daw na YAKA clinic na medyo mahihirapan. But remember po, kasama sa binabayad natin, doon po sa ating binabayad na capitation for the services ng YAKAP, inputted po doon yung
paggamit ng ating ibinabayad para po sa operational efficiency, and part of the operational efficiency are using systems or technological advancements. If the facility are more efficient in utilizing the money that we actually pay, ay mas malaki din po yung kanilang pwedeng magamit para po doon sa mga ganitong system which will make their operations again more efficient. Una sa lahat, Doc Ish, bakit may mga private clinics and private hospital na walang EMR pala? Di ba Actually, kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, yung yakap, nagsimula sa konsulta. Mm-mm. And with the konsulta, dahil maliit lang naman siyang programa before and very limited ang services, meron kaming na-develop na e-konsulta as an interim EMR. Pero ngayon, with the yakap and its expansion, hindi nakakayanin ng e-konsulta para po masuportahan yung operations ng ating yakap. Kasi doon sa ating yakap, meron kang libreng konsultasyon, meron kang libreng laboratorio, meron kang libreng gamot. Tapos ngayon, in-expand na natin yung gamot. From 21 dati, nag-add tayo ng another 54. Tapos we are using technology also for that gamot na gumagamit na siya ng app para pagka nareseta sa'yo ng doktor sa Yakap Clinic, pagpunta mo doon sa accredited pharmacy, app na lang yung ginagamit or application na lang. Makikita niya doon ng ospital kung ano yung or ng pharmacy kung ano yung inireseta para doon sa paggamit ng app. In-expand rin natin yung Yakap to provide free screening tests for the top 4 cancers sa ating bansa. And also soon, we are adding more services to the Yakap Clinic as part of our primary care. So, hindi nakakayanin ng ating sistema na ikonsulta yung pong lahat ng operational needs ng ating Yakap. Okay. Sa June po ang deadline nito, Dr. Ish, ano? Pwede po ba itong palawigin pa? At ano po ang posibleng sanction sa kasakali na hindi po makakomply yung ilang ospital? Well, ayaw naman natin pag-usapan muna yung sanctions, but yes, pwede naman pong palawigin. Actually, we are extending our hand and we have extended our hand for a discussion with our accredited facilities for their kung merong complaints or issues on this EMR. At kami po ay nakikipag-ugnayan na rin with the PHAPI kay Dr. De Grano para po kung makita natin kung ano yung mga suggestions nila to help and siguro for a compromise kung paano natin siya maipapatupad. We are also thinking of mitigating activities katulad po ng pagkakalap ng mga EMR providers into an expo at iimbitahin natin yung lahat ng mga Yakap clinics and Yakap centers including the hospitals para po sila'y pumunta doon at mamili, makipag-usap, makipag-negotiate para transparent po ang lahat ng presyo at nai-compare natin sa lahat. So, yan po ay pinag-iisipan rin natin and nakikipag-ugnayan din tayo sa Department of Health because yung sa Department of Health po sa ngayon, for the government side, meron po silang ginagamit na iClinic Sys or yung pong EMR para po dun sa mga pampublikong pagamutan. So tinitingnan din natin how they can actually support, especially those who are in the private. But yes, sa ngayon, yun pong ating schedule for the pre-commissioning of e-consulta is by June and dapat by July, meron na silang EMR. But yes, since may mga ganito pong issue, sila ngayon na inilalabas, willing naman tayo na makipag-usap at siguro, depende sa magiging resulta ng pag-uusap, baka pwede natin siyang ma-move. Until the facilities are ready to provide the services. Opo, pero honestly po, Doc Ish, maganda po yung EMR. Kasi po, meron akong ginagamit na EMR sa isang clinic. Nandun yung mga kaluma-lumaan mo pang records. Di ba po? Tapos nakalagay may parang arrow kung ngayon high blood ka or bumaba yung ganito mo. Matatrack po sa EMR kaya po maganda po talaga na merong ganong system kaysa yung di ba piniprint minsan yung mga blood chem mo nawawala na, hindi mo na alam. Correct. Mas maganda nga po na talagang naka-EMR Database. Correct.
Opo, tama po kayo doon. Yun po ang isa sa function niyan. Especially tayo pa naman pong mga Pilipino. Well, hindi ko naman, wala naman akong ibig sabihin. Pero tayo Opo. mga Pilipino, meron din tayo kasing kumisang attitude na palipat-lipat tayo. Palipat-lipat ng pagpapatingin or ng doktor. Correct. At ospital. So kung meron po tayong electronic medical record, meron po tayong dokumento na pwedeng tingnan ng lahat ng bawat isa para po pare-pareho yung tingin sa ating health profile. Maganda po yung EMR system, sir. Yun na nga lang po, sana po ay yung mga private hospitals po na merong concern, yun nga po makaagapay din po dun sa pag-unlad po ng ating teknolohiya. Kasi sabi pala Dr. Ish, ng PHAPI, nasa 400,000 daw po Ang ang pagpapagawa. kanilang magagastos sa bawat ospital sa pag-i-install daw po ng EMR dahil kailangan nilang kumuha ng private service provider. But kaya nga po nagpaplano tayo na magkaroon ng expo is para magkaroon ng tinatawag na transparency of prices. Iimbitahin natin lahat ng mga service provider para po maipakita ang talagang totoong presyo nitong mga EMR service providers na ito. And of course, the facilities can actually negotiate during the expo or during the fair. Maaari po kasing yung 400,000 is, kasi meron din pong mga nag-o-offer ng mga around 200 or 250. So mas maganda na mapagsama-sama natin sila at magkaroon po ng comparison para mas maganda rin yung magiging usapin together with the facility. Opo. Opo. Sabi pa ng PHAPI, dapat daw po ang DOH at ang PhilHealth daw po ang magbibigay ng pondo para wala daw pong karagdagang gasto sa mga healthcare provider. Ano pong masasabi nyo? Well, kung kakayanin naman natin, wala po yung problema. Pero syempre, alam naman po natin that even the DOH or PhilHealth, hindi po finite ang resources niya. Hindi po infinite ang resources niya. Finite lang po, hanggang dito lang. Dahil ito naman po ay depende lang sa budget, depende sa collection natin. Ang sinasabi po nila na nasa batas ay ang dapat po ang DOH, ang PhilHealth, ang mag-provide ng platform. So, kaya po nagpo-provide tayo ng platform, ng standards on how to, kung paano madidevelop ang EMR ng mga service providers. But hindi po sinasabi na tayo yung magbibigay noong service provider mismo. We will provide a platform at yun po yung ginagawa natin. Pero di ba hindi na yan dadaan sa procurement kasi technically private sector po yung magpapagawa po. Tama po, di ba po, Doc? Yes, correct po. It's a negotiation and yun ka po, it's a contract na between the private kasi again, gaya po ng nabanggit ko, yung sa gobyerno, meron pong ginagamit ngayon yung sa iClinic SIS na tinatawag na pinapatakbo ng DOH. Pero hindi naman ibig sabihin kasi na yung sa mga government, I don't know, but if they are allowed to procure also other systems na mas applicable sa kanila, that will go through procurement process. Okay, panghuli na lamang po siguro Dr. Ish, mensahe po ng PhilHealth sa mga ospital na nagbabantang kumalas dito po sa IACA program. Well, unang-una po ang aking masasabi is kailangan po nating mag-usap. Kailangan po nating maupo para po makapag-usapan ng ayos kung ano man ang kanilang apprehension pagdating po dito sa ating programa na ito. Pero ang aking po ring panawagan, Angel and Xander, is para po sa lahat ng mamamayan, nasa batas po na ang bawat Pilipino dapat ay nakaregister sa isang yakap center or yakap clinic para po kayo ay maalagaan ng kalusugan at mailayo sa pagkakasakit. Sa ngayon kasi, Sander and Angel, ang ating na-register pa lang is around 25 million of the population. Kaya po ang ating target for the year is 50 million or at least half of the population na. Pero ang sinasabi ko po, dapat po sana lahat tayo mismo ay magpa-register na para po makuha na ninyo ang mga libreng serbisyo para po sa ating kalusugan. Opo, kasi di ba laging nirereklamo ng mga kababayan natin, ayaw namin magpa-check up, kaya po dumarami yung mga non-communicable disease. Ito na nga binibigay na nga ng PhilHealth ng libre Yes. Yes.
Tama ka dyan, Sander. Lalo na, alam mo lalo na yung mga usapin ngayon na pagtaas ng mga presyo ng lahat ng bilihin. Kasi yung pong ating mga libreng gamot, kasama po dun yung mga maintenance para sa hypertension, diabetes. Correct. So kung ma-avail natin ito ng libre, yun pong pera na maiipon natin or matitipid dahil hindi na tayo bibili ng gamot, ay maaari na nating gamitin doon sa iba nating pangangailangan. Opo. Correct. Maraming Okay, salamat thank po. you so much po, Dr. Ish. Opo, wag po kayong mapapagod at magsasawa. Salamat po, Dr. Ish. Maraming salamat din, Sander and Angel. Anytime. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po kay Dr. Francis Israel Ish Pargas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth.